at nilustay niyang lahat, nagpasarap siya. Pagkatapos kinakain niya na lang ay pagkain ng baboy. Wala na siyang malapitan. Di bagat nakaalala siyang magbalik sa kanyang magulang? Ba't niloob ng ama na mawalan siyang lapitan? Upang makapagnilay siya, sapagkat habang may nalalapitan siya at may kinakapitan, di niya maalalang mahirap ang buhay ng kanyang pagkakamali ay iyon ang parusa na. Kaya po kailangan bibigyan mo ng aral ang isang tao upang sa kanyang pagkakamali magising siya, upang makita niya ang kamalian, na makilala niya ang ama na tinatnan niya at mapagsurit, mapagtanto niya, kaiba ang nasa kanya kaysa nasa sanlibutan na nagpapasarap sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang ama nagpaparaya habang may magagawa. Subalit kapag hindi na nakita ang ganap mong pagbabago at naging sutil kang anak niya, doon na ibibigay ang iyong pagkaparusa. Unti-unti mararamdaman mo na ang pait at sakit kung ano ang pagkakaiba ng nasa kanya at nasa sanlibutan na damdamin mong katauhan ang pinaghahari mo. Kung dating mahal ka ng mga kapatid mo, nilalayo niya yung loob sa'yo. Iniiba niya ang damdamin para sa'yo upang makita mo kung sino ang Diyos na tinalikuran mo. Buhay po ba ang Diyos? At kapag nakita niyang nagbalik loob ka, yung dating malayo, muli ilalapit sa iyo. Magtataka ka ngayon, sasabihin mo, dati di man ako humihingi, may nagbibigay sa akin. Bakit ngayon wala? Dinaranas ko na ang hirap. Natutong magbalik ang isang prodigal son, ang isang nagkasalang anak, upang kilalanin ang kanyang kababaan at ang kanyang pagsisisi ay makita ng pagbabagong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kailangan pa bang maganap ito sa tao? Kailangan pa bang gawin ng ama na ikaw ay magdusa, halos kumain ng pagkain ng baboy? Para lamang makita ang kamalian, magsisi at magbalik sa isang magulang na nilapastanganan? Kalapastanganan ang ginawa? Mga mahal ko, yan ang nagaganap karaniwan sa tao. Habang nasa ilalim siya ng tukso ng sanlibutan, ng panawagan ng kanyang laman, hindi niya alam ang kahihinatnan niya. Subalit, kapag binigay na ng ama ang ganti sa ginagawa mo, ikaw mismo tao, masasaktan ka sa ginawa mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, magpalaya kayo. Kung layo niyong ganap na kumilala sa ama, magpalaya kayo sa inyong sarili. Kilalanin niyo po ang ama. Kilalanin niyo ang Kristo. Upang sa gayon kung paano niyo siya kinilala, ipagkakaloob naman sa inyo ang higit na marapat na talino para makagawa ka at maging galak sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang mayroong pinipili, kinalulugdan baga. Kung sasabihin ng tao, bakit yun hinirang masama yun? Kaya siya naging masama upang pabanalin naman ng gawa ng ama. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ang pangit pakinggan, kay buti nun bakit sumama siya? Ibig sabihin, ang kabutihan ng amay din niya nakilala, tinalikdan niya ang gawa ng ama at namuhay siya ng kamalian niya, kaya't ang parusa ay daratal sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan itong aking tinuturan. Kung may mali para sa inyo, kayong mga tuwiran at hanapin nyo ang totoong katwiran nyo. Masusumpungan nyo katwirang tao ang nasa inyo. Subalit kung katwiran ng ama ang sumasa inyo, mararamdaman nyong katotohanan, binigkas ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? May isang kwento. Dalawang matandang dalaga. Ang isa mabait,
Lahat ng pamangkin niya, pinag-aral niya dahil may kakayahan siya. Ang isa napakakuripot, napakadamot. Ang pinaghahandaan niya ang pagtanda niya. Ang sabi niya, bakit ko naman uubusin ang lakas ko sa aking mga pamangkin na yan? Pag sila'y nagsipag-asawa, hindi na ako kilala. Pag tumanda ako, di na ako alagaan. Uubusin ang salapi ko. Ito namang napakabuti ang kalooban at kaisipan. Patuloy, sulong. Binigay niya ang puwersa, ang makakaya niya sa mga pamangkin niya. Umusad ang panahon. Nagsipag-asawa ang mga pinag-aral niya. Subalit nang dahil nakapagtapos, gumanda ng ang mga buhay nila. At nang dahil napakabuti ng matandang dalaga, wala siyang hinihiling sa Ama, kundi ang ganito, Panginoon, nag-iisa ako. Nakatala sa Biblia, mapalad ang matandang dalaga na di nagpasuso sa dibdib niya. Subalit kumilala sa iyo at tinanggap ay ikaw. Ang sabi naman ng masamang pag-uugali, bahala ka sa bait mo na yan, ikaw ang kawawa. Basta ako, sa akin ko, ilalaga kang salapi ko. Magpapasarap ako na masyal kung saan sanda ko, ang libreta niya ay puno. Dumatalang pagkakataon, akala niya, ihahanda niya pagtanda niya, hindi pa siya inabot ng matanda, na stroke siya. Walang nag-alaga sa kanya, at ang isang hindi baling mawalan, inalagay sa mabubuting mga pamangkin niya. Patuloy at patuloy umusad ang panahon. Uugod-ugod na lamang siya, may nag-aakay hanggang kaapu-apuhan niya. Mga naging manugang sa kanyang mga pamangkin, mga naging apo ay mahal na mahal siya. Kinilala ang paglingap nila. Ang bawat isa, kinilala ang paglingap ng isang matanda, dalaga. At yung isa, nag-aakuhap, kumuha ng mga katulong, walang makabata. Hanggang sa inuuod na ang katawan niya, walang makapaglinis sa kanya, pinandidirihan siya. Naubos ang laman ng libreta na walang pakinabang siya sapagkat puro sakit, sa sakit din naubos ang kanyang tipon. Mga mahal ko, sino ang mapalad? Yung nagdamot ng sarili niya o yung nag-alagat na mahagi, nagmahal sa mga pamangkin niya? Mga kapatid, ang sabi ng Ama, huwag kang mag-impok ng kakainin ng tanga at kakalawangin lamang. Paano mo hindi maiimpok ang gayon kung nagmamahal ka sa salapi at pakinabang, subalit wala kang pakialam sa kapwa mo? Pasubali ng Ama, doon na pakikita kung sinong totoong anak niya at kumikilala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, huwag sabihin ng tao kapag gumawa siya ng mabuti na sayang. At kapag minahal niya ang kanyang pinagpagalan ay makikinabang. Ang nakinabang ay ang mga hospital, ang mga doktor at katulong. Subalit, sa kanyang kasamaan, walang mag-aruga na mga kamag-anak. Mamahalin ka ba ng isang katulong na sinisigawan mo lang? Yung kaanak mo, sigawan mo man siya. Hindi kanya iiwanan kung mahal mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Pawang katotohanan, mga mahal ko. Kung hindi mo man kaano-ano at marunong kang magmahal at magpahalaga, mamahalin ka ng higit sa kapatid. Subalit, kung ang mahal mo ay ang sarili mo at wala kang pakialam sa kapwa mo, hanggang kamatayan, ikaw rin